Hindi ako sweetie-sweetie. Or hindi ko hahawakan ng eye to eye yung lalaki na hawakan ko yung legs. Gesture yun, parang there's something else. Parang, wait, what's going on? Ang explanation nitong ate mo is, no, he was like my confidence. He was like, parang when I'm like sad, shoulder to cry, sabi ko, may asawa ka eh. So I chose to be with him and to stay with him since I believe na meron niyang magandang benefit sa bata. Parang ayoko ng broken family. Yes. I want to have my own, whatever it is. I don't know what it is. I don't know what I'm gonna get, but I'm willing to know what's gonna be outside that. I felt like I'm a single mother now. And I felt like I was a single mother even then. Welcome to the Paco's Place podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place. She's like my little sister. Literal and figuratively. Miss Aiza Marquez. Hello. Kuya! Oh my God. Finally, natuloy din. No? Oo nga. Natuloy ba 2 years ba? Or 1 year and 1 month later? I think 2022 ba tayo Independence Day? Independence Day. 2022. Yun. So 2 years. Oo, 2 years na din. Tagal. Oo naman. Diyos ko kuya, parang hindi nga alam kung matutuloy o hindi until nagkita tayo ulit. Yes. Dire-diretso na natin. Why are you in the States? Why are you in New York? Huy! Sandali! Sabihin na lang natin, siguro mag-start na lang bakit ako napunta ng Amerika. Bakit ka umalis? Diba? Kasi from Pinas may career ka? to San Diego to New York. Okay, so like, Pinas muna. Kasi may career ka sa Philippines, right? Mm-hmm. And then, biglang all of a sudden, nawala. Nung pala, nasa San Diego, nasa States na. So, actually, nalaman na lang nila na umalis ako ng Pilipinas. Why? I think that time, parang natapos na yung contract ko sa ABS. And then I transferred to GMA. And I was starting over. And parang freelance na. Until nag-theater na lang ako behind the scene. Bakit mo sinasabing lang at bakit feeling mo ang behind the scene is Teatro. Right. Kasi wala ako sa mundo nun. It's my first time. So parang more of ang teatro ko nung time na yun, hindi yung malalaking kumpanya. It's yung mga tipong lang out of town shows, Pampanga, para sa mga estudyante ng mga public schools. And it was fun. I love it. But then again, before that, nagkaroon ako ng relationship because of my sister. Nagkaroon ka ng relationship because of your sister? Yeah, which is, nakilala ko siya through my sister. Diba? Si Toots ba pinag-usap? Si Toots to, oo. Shout out, Toots. Siyang siya yun. Si Mrs. Morante na ngayon. Mrs. Morante. Dahil sa kanya. And I think I was wanting a relationship and also wanted to like settle down. Parang ganun. You felt it was time? I was 25, then 26. Okay. I wanted to be independent. In a sense na I want to learn about life. So aside from show business, what can I do? Right. I think kung hindi ako malis ng Pilipinas, hindi ko matututunan yung buong mundo how to be in America, how to be an independent person, individual. Okay, so those were decisions that you made, di ba? That's what I did. So I basically yung ex-husband ko. Why ex-husband? Mamaya na yon. Taga San Diego siya. So parang I wanted to like vacation lang, visit, kanyan. But then again, so parang long distance in a sense. And then Gaano katagal kayong LDR? Short lang. Super short. Simula nung nakilala ko siya, binigyan ko ng chance to get to know this person, to be with this person. After siguro like 4 months, parang he wanted me to follow him. Yeah. Just to visit on my birthday. Okay. Parang magto-27 yata ako So nun. tourist visa to, ano? Yeah, visit lang talaga. Doon na nag-change nung sinunod ko yung gusto ko.
Because my mom doesn't want me to go. Oh. She doesn't want me to go and visit, and my dad doesn't want me to go. But you were I was 26. So turning adult ka na 27. talaga, yes, di ba? But they don't want me to go. Sabi niya sa akin na parang, kahit na birthday mo, next year na lang siguro. My dad said that. Parang weird na, old school eh. So parang, magbabakasyon ka doon, tapos, parang living in, bibisitahin mo siya, magkasama kayo sa bahay, ganyan. Na parang, at that time, parang 26, magto-27 ako, I think, sa akin, okay lang naman. At least nagpaalam ako. Yeah. But, hindi ko sinunod yun. In So, short, nagpunta ka umalis talaga. ako. Okay. 4 months, kayong LDR, pinakilala siya ni Toots sa'yo sa Pilipinas. Gaano katagal kayo nagsama sa Pilipinas bago siya bumalik ng US? I don't know, like a month and a half maybe? 2 months? Can't remember. So kayong-kayo na nung 2 months na yon. Tapos commercial break ng 4 months. Yes. Okay. Ganun na nangyari. So, sumunod ako sa kanya. So pagdating, yung expectation ba at saka yung reality parehas when you came? Was there a honeymoon period? Was it fun? At some point, siguro parang, it's the same. Parang same feeling, excitement eh. Parang yung exciting na ang tagal yung hindi nagkita. Nangyyan. You get to know the person na parang living in, but not parents' really. house or his house? Yeah, parents' house. Okay. So nagpalit ka lang ng parents in other words. Oo. Kasama ko yung family niya, dalawang kapatid niya. It's, tatlo silang magkakapatid. So magkakasama kami sa isang bahay. Okay. And then that changes when I'm going back to the Philippines. So how long were you here? 5 months. Sana sinagad mo na yung 6 months na I-94. Five months and a half? Something like that. Talagang nahiya ka pa ha? Oo, nahiya pa ako. Nahiya pa ako ng konti nung time na yun. Okay. Kasi parang okay naman yung ko eh, yung visa ko. Yeah. Doon nag-change lahat. As in, from moving to just visit and vacation, nabuntis ako sa first daughter ko. Okay. So, wow. Diba? Mabilis, Mabilis nung transition na yun. So, nagpunta ka rito, 5 months and a half, and then bye-bye, bumalik ng Pilipinas. Yes. Buntis ka na nun? 1 month. I think 1 month pa. Yes. Did you know? Oo. Kasi hindi ko pa nga alam kung paano matatanggap ng parents niya. Although, same age na rin naman kami. So you went home. Yes. Tanda mo ha, sinabi ng mami at saka daddy, don't go. So you went home, nagdala ka pa ng sinapupunan, di ba? Yes. Anong conversation with the family? Si Toots kasi may pakanan. Ito, ganun. In short. And then, I mean, siguro because nakilala ko nga through her, di ba? But the decisions is mine. Right, but what did you tell your mom and dad? I think nung umuwi ako, kasi nga hindi alam ni mama na umalis ako. Nalaman na lang nila through a friend of my sister as well. One of the best friends nitong kapatid ko, nalaman na parang, yung sister mo na San Diego na yan. Na parang, what? She's there? And my mom back then, she was calling me. And yung tunog nung cellphone, iba. Diba? From Pilipinas to the Pag-roaming, States. oo. Pag-roaming. Parang, sandali, parang iba yung sound nung ring sa Pilipinas to Yes. Then, nalaman nga na, confirm nga na nasa Amerika ako. Tapos, nung umuwi ako, medyo tension. Kasi parang hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin na I was pregnant. Although, So paano mo sinabi? hindi ko pa sinasabi. After mga few months pa yata ako, 2 months yata ako nagpakita. Tapos, nagsabi na lang si mama sa akin na parang, buntis ka, no? Ano sinagot mo? Sabi ko, oo. Nanay, nakaramdam. Through, I think, the conversation or the look or anything sa pictures. And you had to admit that alone. Wala yung ex mo. Ikaw lang mag-isa. Oo. Na parang, buntis ako. Inisip ko rin naman na parang, bakit ko ba ikakaya na buntis ako? Buntis ako eh. Diba? It's something na I think right age na rin naman yun. Kasi back then, right? 22 years old, 23, Buntis ka na, 24. Nung mga panahon nila, may baby na, may family na, Yeah. diba? Because I think before anything, no, parang meron akong yung mindset ko noon na parang 24 dapat may anak na ako, Right. may ganito na, parang So at settle least, down. di ba, hindi siya aksidente. Kumbaga, nagpaplano ka. Yeah, nung Right. although yung pagkabuntis ko sa daughter ko, hindi planado yun. Even my second, it's not planado talaga. Parang nangyari na lang siya.
So ako naman, with my, open heart, open mind, mahilig talaga ako sa bata ever since bata pa ako. So parang hindi mahirap sa akin na magkaroon ng anak. Yes. Kasi parang I have this motherly love. Okay. So, sino una nakaalam na buntis ka? Yung ex mo o yung mami mo? Have you ever wanted to make a difference in people's lives as you make a difference in your life? Maybe a career in the healthcare industry is right for you. Well, think about this. A good work-life balance, competitive compensation, flexible schedule, fulfillment as you make a difference in other people's lives and your own life. In as little as 6 months, you can be a dialysis technician, and for over 10 years, Dialysis Education Services here in Southern California has been helping people fulfill their dreams in starting a career in the healthcare industry. So what are you waiting for? Enrollment is going on right now. Call the number on the screen or visit dialysiseducationservices.com. Now back to the program. So, sino una nakaalam na buntis ka? Yung ex mo o yung mami mo? Yung ex ko, sila, yung family nila actually. Nalaman kagad nila? Oo, na bago ako umuwi na parang, Oh my God. I was pregnant, ganito, ganyan. So happy silang lahat, Yes. even the relatives. So you went home. Oo. So nung nalaman na ng family mo sa Pilipinas, was a decision made right away for you to go back? The reason why I'm asking this is because yung situation mo still happens up to now. Diba? And there might be people in the audience going through what you went through, going through it right now. Diba? At least alam nila na hindi sila nag-iisa. Diba? So when everybody knew that you were pregnant, who made the decision to go to San Diego? So before ko sinabi kila mama na I'm just here for a few months. As in siguro after 4 months, bumalik na ulit ako ng San Diego eh. Pero bago ako umuwi ng Pilipinas na I found out na I was pregnant with my daughter, yung family niya, since matagal na sila San Diego, sa Amerika nakatira, so meron sila experience sa buhay dito sa Amerika. Parang maraming benefits dito sa bata, maganda, ang school is free. So lahat ng pagbubuyo in short, hindi naman pagbuyo sa mapakinggan. Lahat ng pagpaparealize na here sa States, maraming magandang benefits para sa bata. Yung para sa'yo? Yung para sa akin, parang sinet aside ko yun. Hindi ko rin naisip what's gonna happen. Kasi imagine mo from pag-artista, I don't know anything. Right. Although nag-school ako vocational ng culinary and restaurant service, so somehow may background ng konti. Yes. But being in the outside world, kasi sheltered sa celebrity sheltered. Pag celebrity ka, ito lang yung alam mo eh, 'di ba? Although yung mga panahon namin parang I don't know anything about business. Focus ka lang dun sa trabaho mo. Wala kang ibang alam gawin. Inaalagaan ka. Yes. Parang lahat nakalatag sa'yo. Yeah. Though, nung nag-decide ako na umalis, open yung utak ko, yung puso ko na I wanted to know a lot of things from the outside world. So ang ganda di ba? Because now you're ready, kumbaga open mind, your heart is ready, your mind is ready, which means life can throw anything at you. Tatanggapin mo yun dahil handa ka eh. Yeah, sobrang handa talaga ako to the point na kahit yung mga batch ko nun they were so active sa industry, hindi ako naiinggit. Pag may nagsasabi sa akin, buti pa si ganito, ganyan, name dropping talaga. Buti pa si ganyan, yung napangasawa, ganito, yung isa, career-wise, ganyan. So parang sa akin, that's not mine. I want to have my own, whatever it is. I don't know what it is. I don't know what I'm gonna get, but I'm willing to know what's gonna be outside. Parang ganun sa akin. So again, yan ang expectation mo, ha? Yun yung kinreate ko sa utak ko, ha? Ano ang reality? Reality, ayan na tayo, day. Okay, so reality, after the whole situation, I decided to move back, to have a family. So syempre, like for a long period of time, right? Parang since long distance kami, ang alam ko lang is like, ganito, exciting, ganyan, family-wise. I was very hands-on with my daughter. And, he was doing his thing. Until then, nagkaroon na ng mga, doon mo na makikita. His thing. Yan ang nakakatakot eh. Diba? His thing. Yung mga, okay lang yung his thing, your thing, yeah. Pero dapat
diminished yun compared to both of you guys thing. Diba? So syempre, like, hands-on, I don't know anything else, right? I was, how to say it? Parang naging full-time mom ako for, let's just say, for the whole entire 5 years of my daughter. Hindi yan biased perspective ha. I was a full-time mom because Okay. from being an actress, hindi ko pa na-explore basically yung paano magtrabaho sa Amerika. So in other words, yung ine-expect mong, hello world, I'm ready for you, Yes. naging, wow. Yes, you know, Tapos naging yung ex mo, buhay binata. Hindi naman. something like that. Naging ganun. So According he's working. Okay. He's working since lahat sila, right? Siyempre, Buhay Amerika, trabaho, bahay, So hindi ka niya pinagtrabaho. Hindi niya ako pinagtrabaho. Hindi rin ako nagtrabaho. Maybe because I was so busy with my daughter. I was enjoying that Of course. time talaga. And in a sense na hindi naman ako, parang hindi ako nakaramdam ng inggit, hindi ako nakaramdam ng kahit na, or hindi ako na-depress na parang pagkaanak, diba usually Yeah, nagkakaroon postpartum. postpartum na problema. Wala talaga kasi na-enjoy ko siya There from you go. the start to hanggang sa nag 4 years old. Although, I felt like I didn't have a partner. Sabi na, Diyos ko dahil. Sabi ko sa'yo eh. What made you feel na wala kang partner? I have a partner in a sense that I felt like I was a single, I'm a single mother now. And I felt like I was a single mother even then. Sorry, sabi ko, di ako iiyak eh. Ito na. Ang nangyayari kasi parang, I was waking up because he's the one working. And I am not. And I'm a full-time mom. By this time, may papers ka na. Binigyan ka naman niya ng papers ng time na yun. Nung time na yun, parang, I think we're still waiting until ma-divorce siya. Oh, so he was previously He was married. previously married. You wanna go to commercial break muna? No, we're fine. We're fine? Okay. He was married. Pero alam mo, you knew this. Yeah. Okay, disclaimer para sa mga nakikinig ha. Again, you knew what you were getting yourself into. Tama? So sabi niya sa akin nung time kasi na yun na parang I think he was waiting for his divorce and everything like that. Pero parang I guess hindi super honest na parang it's gonna be a while. So I chose to be with him and to stay with him since I believe na meron niyang magandang benefit sa bata. So my focus is kung paano magiging buo yung pamilya and paano magiging okay yung future ng anak ko. Sa daughter mo pa lang, nakaramdam ka na ng ganyan. How old was your daughter when you felt that? From the beginning ko. From the beginning. From 1 year old You to felt alone na kagad ng... Pero hindi ka to nagkakaroon 4. ng conversation. I mean, how important is communication sa magpartner? Kasi hindi naman kayo mag-asawa ng time na yun. Uh-huh. Pero you guys were living in, you guys were common law. How... Wala kayong open communication na... I think walang usap-usap eh. Parang dumaan lang yung taon na gano'n na parang I think I was focused sa anak ko, sa pagiging nanay. And whatever he's doing, I kind of like parang sinat aside ko ba siya. Ano ginagawa niya? Nagma-mountain bike ba siya or something? He would... Linggo-linggo nasa Big Bear, mga ganun ba? Hindi. When I said like he's doing his thing, so the routine was trabaho, and then uuwi, kakain, magba-basketball. Ay, basketball naman. Okay. Basketball. But during the weekends, we're gonna spend time as a family. Mhm. But at night, he would go out clubbing from San Diego to LA. So Okay. that was the whole... And anong reaction mo ron? Siyempre, kuya ako nung time na yun, parang
galit ako. May away. Pero gagawin pa rin niya. Ginagawa niya pa rin. Parang ano lang, okay, parang maayos, lilipas, tas ganun ulit. So, naging routine na talaga siya. Okay. Until the same, alam mo yun, merong time na talagang ayoko na that's it for me. Pero dahil lang utak ko noon, parang ayoko ng broken family. Yes. So sa akin, importante yung binigay ko yung buhay ko, pinili ko siya, pinili ko yung anak ko, pinili ko magkaroon ng pamilya. So I think, hindi ko alam, minsan nga sinasabi ko rin, parang, bakit yung consequences nung pinili ko? Pero at that time, parang hindi eh. I wanted to have a family. Sabi ko, merong part niya na I'm sure there's something good with this person. Pero, I think yun yung paniniwala ko. But the actions is different. Kasi yung, ano ba, ito ba yung kinecreate ko sa utak ko lang? Kasi kung wala rin namang actions ng tao na mag-change, 'di ba? Hindi ko naman siya piniling magbago or finorce magbago. Right. You have to change for yourself. Amen. 'Di ba? For you, for yourself, for your daughter, and for your wife. So walang pilitan, pero parang walang changes eh from then. Dumating sa point na siguro bago kami mag-New York, talagang nagkaroon na ng conversation na hindi na tayo nagkakasundo. Parang, So sabay kayo nag-New York? aha. Whose idea was it? His idea. Nung nagbakasyon kami, nauna muna yung conversation na hindi na tayo nagkakasundo, parang hindi na kami pareho ng vibe. Oo. ng vibe. Oo. Parang hindi na compatible So parang daw. roommates. Oo, parang hindi na compatible, ganyan. Then, yun naman pala eh. Kung sa akin kasi, parang hindi na compatible or hindi ka na masaya, hindi ako masaya, ganito ginagawa mo, might as well end it. Isa pa lang baby nyo nito. Isa pa lang noong time na yun, I think, na si Brooke noon, parang 3 Okay. years old, 3.5. So, after that conversation, parang naging okay. Tapos dumating na sa point na parang, baka kailangan natin lumipat. So, nagbakasyon kami ng New York. That made us move to New York nung nakahanap siya ng trabaho. But, nangyari, San Diego kami, lumipat siya ng New York to find a job, interview and everything How long like that. did it take? For like 3 months. So iniwanan ka niya for 3 So, months. dito kami ng 3 months ni Brooke. And then when you followed, was it Parang starting over basically. Yes. Yan ang Now. alam mo yan ang tema ng podcast episode mo, starting over. Apparently, I mean, when we unpack this with our audience, makikita nila how you've been starting over from ABS to GMA, GMA to teatro, tapos from Philippines to San Diego to New York. Diba? So, ilang taon si Brooke nung nabuntis ka ulit? 4? 5? I think 5. 5 na. Okay, so may 1.5 years kayong trying to fix things in New York, right? And then what? Nung naging dalawa na yung anak nyo, did you think that okay, this is gonna work out, or nakaramdam ka ba ng Later on na lang nung ilang taon na ba si Bryce noon? I think he was 2017 eh. 2016 si Bryce pinanganak. So 2017 1 year old? magto 2 years old si Magto 2 Bryce. years old si Bryce. Dun parang naulit. Na naman. Clubbing ulit, yan, buhay bina. Oo, ganun ulit. Same routine, same everything. So sabi ko sa sarili ko parang, so regardless where you go, if you're gonna change, you're gonna change. So it does not matter where you go, kahit palang bumuwi ka ng Pilipinas, mag-iba ka ng state. Kung hindi ka magbabago, Kung hindi ka magbabago at all. So wala kang willingness to sacrifice or to change yourself for good. So for the longest time, your world was in your head. Kahit ready ka to face the world, your world was still in your head. Yan ang pagka-interpret ko sa'yo. Iba yung expectation mo, iba yung reality. Ang laki-laki ng gap
nandyan sa loob ng gap na yan yung frustration mo. Mhm. Kailan nagtugma ang expectation at reality? When did you, ikaw sa'yo ba nanggaling yung, you know what, I'm done? Or siya ba nagsabi, you know what, it's not gonna work, I'm leaving you. What happened? Yung pinaka-last, kuya, yung talagang that's it for me. Kasi even nung maliit pa si Brooke, ang dami kong pinalampas. Madami na. Pero sabi ko, ay hindi, malayo naman to. Yung kinakausap, malayo. Parang long distance eh. Although, wala akong proof eh na merong ginagawa behind my back eh. Not until nung lumipat na lang kami ng New York. Lumapit na. Sabi Parang sa akin na lang lumapit eh. Parang ay, yung nangyari, yung third party, nakakasama ko pa. Nakakasama namin. Na parang, kaibigan tayo. Kaibigan mo siya, naging kaibigan ko, naging close tayo. Parang, what? Posible pala yun na parang, okay, nagkikemehan kayo dyan. Malay ko ba nagkikemehan kayo dyan on the side? Wala. Not until like makita ko na lang yung proof. Na parang, that's it for me. Okay. That's the last. Nung sinabi mong that's it for me, that's the last. How did it make you feel? Did it hurt you? Kasi, or kuya, did it relieve you of the burden? na-hurt ako, kuya. Sobra. Sobra pa rin. Sobra Tanda pa mo rin. ang dami mo na pinalagpas. Yeah. Hindi ito yung first time. Yeah. But this is the first time na nagkaroon ng revelation. Ng revelation and the fact that I know the person Yes. and I'm close to the person Sa may betrayal. and yung hindi ako makapaniwala na kayang gawin yung harap-harapan na we're hanging out and you're hanging out but you guys doing something behind my back. Napatunayan mo yan, ha? Napatunayan ko siya through like gestures na lang. Yes. Ayun, binigyan ko pa ng parang sabi ko, hindi, yung nakikita ko ba mali na to? So, ayan. Ito na naman ako si tanga, di ba? So, what's in your head again? Oo, na parang sabi ko, sandali, before, nung 2017, before it ends sabi ko lang sa sarili ko na parang sandali, mali ba yung nakikita ko? O masyado lang ako nagtitiwala? So sabi ko, yung gesture parang, kung ako kasi yan, hindi ko gagawin yung mga gestures niyan, tas nakakasama mo ko. Yung tigas ng mukha ng mga tao na kaya nilang gawin yun sa'yo harap-harapan nang hindi mo nalalaman. So, parang okay, friendly lang. Sa akin, hindi friendly ganun. Kasi marami akong kaibigan lalaki, pero hindi ako ganung umarte kasama ng mga kaibigan ko lalaki. Hindi ako sweetie-sweetie. Or hindi ko hahawakan ng eye to eye yung lalaki na hawakan ko yung legs. Gesture yun, parang there's something else. Parang, wait, what's going on? Parang, Si okay, Jaja nagagalit sige. sa akin, di ba? Okay, sige. Baka hindi lang. Until na may makita talaga ako ng proof na parang ganyan yung actions. Ikaw mabait ka pa nga eh. Alam mo ba, nagkaroon ng time, sa segue lang ako, nagkaroon ng Sige, time, kuya. may show kami sa San Antonio, Texas. Meet and greet. May babaeng nakapekpek shorts na pumuka ka sa harapan namin at nagpapirma sa hita. No way. Oh my God. At syempre, tinanong ako ni Miss Jaja, di ba? Sabi sa akin, pinirmahan mo ba yung hita niya? Oo eh. parang tinawag yung nuclear suitcase at inactivate ng ganun. Sumawag na lang, di ba? Hindi niya pinalagpas yun, ha? Ikaw nagpapalagpas ka pa ng mga... May mga yung Hindi pa hawak yun, ha? Pirma lang yun. Oo. Kuya, ito, like, harap-harapan, O like, harap-harapan na parang, wait, ganun mag-usap, harap-harapan. Okay, sige, baka mali lang. Or baka namalikmata lang ako. Ganun. Pero yung pinaka, that made me realize na parang, nagdasal ako nung time na yun kasi parang, it was Christmas Eve. Yung talagang binigay yung sagot sa akin. Sa ilalim ng mistletoe, nilagay mo sila ron. Kiss nga kayo. Halika dito, kiss nga kayong dalawa dyan. Sumimple ka pa, ano? Direct, lagay mo nga yung mistletoe sa harap nila. Tingnan natin kung anong gagawin. Siyempre, di ba? Okay, sige. Parang basta parang may mga gestures from the Thanksgiving. Christmas Eve to, ha? From the Thanksgiving. Okay. Thanksgiving pa. May mga signs na parang, syempre, nung time na yun, masyado akong nag-enjoy, nalasing ako,
Ganito, ganyan. Tapos, tung ex ko, nagpaiwan dun sa bahay ng babae. And yung babae ng babae, may asawa ha, may anak din. Yes. So, imagine mo yun. Parang nag-get together kayo ng ganun. Tapos nagpaiwan. So, ako naman, sabi ko, bakit pina-Uber ako, naiwan yung asawa ko? Naiwan siya dun. Nandun na naman yung asawa ng babae. So, ano yun? Dead man na. Okay, sige, the next day. Dumating ang mga invitation. Lahat ng invitation parang hindi makahindi. Laging pag may invitation si ate mo, punta siya. Parang wait lang, sandali. Meron tayong ibang ginagawa. Kailangan nandun ka lagi. Dumating ang Christmas Eve na nag-i-invite. Sabi ko, mag 12 o'clock muna tayo sa bahay. The usual, diba? Yeah. Kasi bahay natin to, bakit tayo Christmas? Nagluto pa ako, diba? Effort ka pa. Nagluto, ganyan. Nagmamadali, punta daw kami dun sa bahay ng babae. Ganyan. Sabi ko, antay natin mag-12. Pero hindi. Pilit. Sige, okay, sige. Natapos kumain. Punta kami dun. So, yun na yung parang iba na yung feeling. Sabi ko, mali to eh. Parang makahawak, ganun, no? Talagang face-to-face. Sandali, face-to-face. Hawak ng hita to hita. Wala yung asawa ng babae. Sabi ko, parang may something Sandali. Hindi kayo nag-usap ng asawa ng babae? Wala, pinatulog na yung bata. Tapos kuya, nung time na yun, parang mag-alas 12, parang wala man lang ako nariring na, Merry Christmas, babe. Merry Christmas, I love you, or kiss man lang. Wala. Di ko mahanap. Yun na, nagbibigay ng regalo sa taas, binibigyan ng regalo yung anak ko, ganyan. So parang ako yung ay isang tabi. Na others parang sandali, yung asawa ko lang kung Merry Christmas. Okay, sige. Bago umuwi, hinatid pa kami sa kotse. Nauna na yung mga bata sa kotse, tapos ako. Tapos kuya, ito very teleserye tong gesture na to. Lola mo, lalabas na ng garahe, di ba? Sabi ko, alika na, ganyan, paglingon kong ganun. Nahalika ng asawa ko sa noo yung babae. Hindi ko rin alam, siguro hindi lang kasi ako, paano mo ba sabihin, hindi lang ako palengkera, hindi ako yung palaaway. Pinalipas ko yung kuya, pinalipas ko pa yun. Nung gabing yun. From the hand sa, hawak sa hita, to kiss sa noo. So, syempre, galit ako. Wala kang sinasabihan nito? Wala pa kang sinabihan niya, kuya. Wala pa. So, Christmas Eve to, diba? Umuwi na kami ng bahay. Madaling araw na. Doon ako umiyak. Out of nowhere, nagising ako. Sabi ko, parang pumasok sa utak ko, tagal kong hindi nawakan yung phone niya, tagal kong hindi chinek yung phone niya. Ayan, nagising lang ako out of nowhere. Tapos tinignan ko yung bago kunin yung phone niya. Nagdasal ako, sabi ko, ito naman ako. Sorry naman. Emotional. Kahit matagal na to kahit matagal na to, pero parang pag bumabalik ako sa sitwasyon, sabi ko, Lord. Of course. Sabi ko, please, bigyan mo ako ng sign. Mali ba yung nakikita ko? O masyado lang ako nagbibigay ng, parang benefit of the doubt ba? Dahil asawa ko. Dahil nagbigay ako ng tiwala dun sa tao. Mag-asawa na ba kayo talaga nitong time na to? Nagbigay ako ng tiwala dun sa tao. Dun sa babae. Nagbibigay ako ng tiwala sa asawa ko. Pagkatapos ko magdasal ko, kinuha ko yung phone niya. Tapos, tingin ako sa messages, wala akong makita. Nagpunta ako sa, hindi ko rin alam bakit ako pumunta sa recent deleted photos. Nakita kong screenshot. Nakita ko yung pangalan ng babae. Tapos sabi doon, I wanted to kiss you so bad. Yun yung parang, parang, Christmas Day to Christmas Eve, 4 na madaling araw. Christmas Day, okay, wow. Kuya, hindi ko siya ginising. Pinatulog ko pa siya, natulog pa ako. The next day, Christmas Day. So, okay, nagising, picture with mga bata sa likod ng Christmas tree, ganyan. Picturean ko si Brock tsaka si Bryce. Nag-picture kami 3 nung mga bata. Tapos, yung mami niya kami magkakasama kami. Tapos nung aakbayan niya na ako, family photo. Family picture, di ba?
parang kinalabutan ba ako? Parang hindi ko kaya mag-pretend na parang, family picture, but we're not family. So, ayan na yung pumipita na sa utak mo. Yun yung... Finally, tumagpo na yung kuya. After a long time, di ba? parang, okay, Inakbayan lang ako. Parang magnet ba? nag-repel. Sabi ko lang talaga sa kanya, huwag mo ko hawakan. Gumanon lang ako sa kanya. Sino kumukuha ng picture? Yung mami niya. Okay. Sa New York to, San Diego? Sa New York na to. Okay. Hindi, mami niya. Family picture, sabi niya. Sabi niya, parang ang tanga, magpipicture lang naman tayo. Sabi ko, mo hawakan. Sabi ko, mag-usap tayo mamaya. And sabi ko sa kanya. Tapos sa afternoon. So, syempre, parang nagugulat siya. Saan ang gagaling yun? Bakit ganito yung reaction ko? So, wala siyang idea at all kasi never ko siya kinonfront. From the Thanksgiving or from the concert na pinuntahan namin to the Thanksgiving, Christmas Eve. That Dead time, ma. kuya. Dead ma talaga ako to the highest level. Kasi kinausap ko siya. Pero ang ginawa ko, yung nakita ko sa deleted na yun, forward ko sa phone ko. So from my phone, forward ko sa kanya. Sabi ko lang sa kanya, hindi ako nagdada. Sabi ko lang, tignan mo lang yung phone mo. Sabi niya, bakit? Ano ganun? Sabi ko, basahin mo yung message na sinend ko sa'yo. Sinantay ko lang siya. Nantay ko lang siyang basahin niya. Tapos after nung basahin niya, sabi niya, nag-explain na siya na parang she was just a friend. She's one of the boys. Sabi ko, I'm one of the boys. Sabi ko, I don't do that. Sabi niya, hindi kasi medyo laki na ng Amerika, ganyan, ganyan. Sabi ko, nanggigil ako, kuya. Parang, hanggang ngayon mo naman, lolokoy mo pa ako. Ito na yung pruweba. So habang kinakausap ko siya, minamessage ko na yung babae. Sinabi ko na parang nag-thank you pa ako. Sabi ko, thank you so much sa regalo ng mga bata. Pinadala mo rin yung message? Oo, forward ko sa kanya. Pagkatapos ko mag-thank you, sabi ko, thank you so much, ganyan, sa regalo ng mga bata, ganyan. Sabi ko, para I think this is wrong. Sabi ko, kasi kung ako ay nasa sa posisyon mo, hindi ko gagawin to sa pamilya ko eh. So, forward ko sa kanya. Ang explanation nitong ate mo is, no, he was like my confidence. He was like, no? Parang when I'm like sad, shoulder to cry, sabi ko, may asawa ka eh. Sabi ko, hindi ba dapat asawa mo, asawa ko, tayo mag-sharean? Yeah. Diba? Kanya-kanya tayo. Yeah. And ba't shoulder to cry yun? Wala ka bang kaibigan na kakausapin mo? Ganun lang siya. Tama yung mga tanong mo, by the way, ha? Tama yun. Parang I think hindi nila expected. So, yun nga, sabi niya lang sa akin, ganun lang. Sabi niya, I'm gonna make this right. Ganyan. Sabi ni ate mo, I'm gonna make this right. But then again, habang nung sinasabi niya, I'm gonna make this right, tinetext niya na yung asawa ko, nasa akin yung phone nung asawa ko. Nakabura na yung yung name. Sabi nung babae, what are you gonna do now? Kuya, yung cellphone, binatong ganon. Sorry. Na-excite ako doon ah. Binato ko, kuya. As in talagang tapos Okay. yung gig, doon na lahat nung from From San Diego. from San Diego na hinold mo hanggang sa Thanksgiving to the Christmas Eve na sitwasyon, doon na ako sumambog talaga. So, Nuclear one to. week before New Year, hindi mo na natisang New Year, sinabog mo na ng Christmas. Nuclear talaga, literal, kuya. As in talagang sira ang buhay, ganun. Imagine mo ba? Na-imagine ko. Ini-imagine ko nasan yung biyenan mo at saka yung mga bata. Yung biyanan ko, kasama ko sa kwarto kasi after nung So, alam na niya? picture, sabi ko, halika, usap-usap tayong tatlo, tingnan natin kung ano sasabihin ng mami mo, kung mali ba to, hindi. Ano sabi ng biyenan mo? Sabi niya, pag Ayusin nyo? ganyan, dapat walang best friend na babae. Yes. Ganyan kasi may mga asawa kayo. Aha. Respeto na lang sa kanya-kanya yung partner. Ganyan. So, alam mo yun, sabi niya, parang mag-usap kayo, ganyan. Sabi ko, hindi kuya, yung gigil ko na yun, habang sabi ko, tingnan mo, sabi ko, sasabihin mo sa akin, wala, friends lang kayo, tapos sasabihin sa'yo, what are you gonna do now? Parang mamili ka between your own family and hers. First of all, may asawa ka din. Pero hindi ka naman niya sinaktan, ha? Hindi. Sabi ko na lang, you know what? After that, nanggigil ako, nag-pack na ako. Kasi parang pinapaniwala mo ba ako na walang nangyari, walang you're gonna make it right, but
the fact that you're talking to her while I'm talking to you. So parang another betrayal na naman yun. Hindi siya tumigil na, di ba? Oo. 'Di ba? You're gonna make it right but you're not doing it right. So sa akin parang bago pa maging malala, later on nag-pack na ako that day. Tapos habang nagpapack ako, sinasabi niya sa akin, anong ginagawa mo? Paano yung mga bata? Sabi ko, I don't know. Sabi ko, wag mo lang akong pigilan kasi baka anong magawa ko sa'yo. Pero alam ko yung sarili ko na baka nga ano man yung magawa ko, ayoko na dumating sa punto na yun. Might as well like leave me alone. Christmas Day, ha? Christmas Day, kuya. So sila magkakasama lang. So ako Hindi mo ba benefit ko. naisip na maybe that was the best Christmas gift that you ever received? Because it could have been worse. Nilalagyan ko lang ng silver lining, ha? Aha. Kasi, ang ganda, nung nag-align ang perception mo sa reality, Christmas Day, nag-align. Actually, December 25, nag-align ng katotohanan sa buhay mo. Kasi, you were living in La La Land, eh. Yung kinrelate ko ba na parang ito yung family na meron ako but the reality is there's a story behind it. Yeah. Mas malala. I just don't know it. And minsan nga, iniisip ko, you were trying to keep it to prove to your parents, na tama yung ginawa mo. Maybe back then, yun nga yung sinasabi ko eh. After, and the funny thing kuya is, si mama nung time na nung sinabi ko sa kanya na talagang nag-decide na ako, ayoko na, wala na talaga, that's it for me, nakapag-decide na talaga ako. Ako yung nagulat kasi sinabi niya na parang, ba't hindi nyo ayusin? Parang, sandali. Sandali lang. Parang before, di mo naman siya gusto. Di niya gusto talaga. Hindi gusto ni mama ever since. Kahit nung boyfriend-girlfriend pa lang kami. Pero again, to your point ang taong ayaw magbago, hindi magbabago. Hindi talaga magbabago without the willingness of changing yourself for yourself. Yeah. Not for others. Not for others. For yourself na lang. Or kahit sabi mo ng for others, maybe for your kid. 'Di ba? Kasi sabi dapat kailangan maging best example ka eh. Right. Pero ang nangyayari is like may mga tao na nagiging selfish. So you left. When you left, how did you feel? I think I was at peace. The irony, no? At peace. Di ba? Nasabi ko lahat, nailabas ko yung bang yung fire sa buong kaluluwa ko, nailabas ko siya without thinking na parang what's gonna happen. That time that I was selfish. I think I would say I became selfish that time kasi inisip ko yung sarili ko now. Kasi kilala ko sarili ko kuya eh. Kapag hindi ko inayos yung sarili ko or yung thinking ko, sabog. Yung utak ko, hindi ako makaka-function. Yun yung sabi nila, kailangan mong alagaan yung sarili mo bago mo maalagaan ng ibang tao. Pag sumakay ka ng aeroplano, nire-remind sa'yo yun palagi, di ba? Suotin mo muna yung maskara, yung oxygen mask, bago mo isuot sa anak mo, not the other way around. That's the only time na naging selfish ako na hindi ko So why do you think it's selfish? If self-care is important, why do you think it's selfish? Kasi 'di ba pag sa ating kasi mga Pinoy, parang sabi nga nila pag may asawa ka or naghiwalay kayo, kailangan mong intindihin muna yung mararamdaman ng mga anak mo. Pero that time, my daughter was mas naapektuhan na siya. Kasi nakikita niya ako, umiyak ako sa banyo. So to your point, kung naapektuhan na siya, is it more, sagutin nyo rin to audience is it more selfish to be in a relationship na toxic or to leave the relationship? Diba? Yun yung Yeah. Yun yung caveat nun diba? Parang, without mentioning names, nagkaroon ako ng relationship where lahat ng mga tao it was toxic. Pero lahat ng mga tao sa tabi ko, they were saying, praying na magkabalikan kayo. Praying na sana maging kayo ulit. O pinagdadasal namin na ganyan. Then naisip ko na parang, ano pinagdadasal nyo na magkabalikan kami? Pero toxic? Pag nagkabalikan kami, kayo, masaya kayo sa mga relasyon nyo. Yeah.
Hindi naman sila yung makaka-experience nung Diba? na-experience mo. So, kung magkakabalikan kami, kayo pa, praise God, nagkabalikan. Paano kami? Mhm. So, kaya nga, you have to put yourself first. Yeah. I'm not, And even now, again, don't take me out, sorry, don't take me out of context. Hindi ko sinasabing, sabi ni Kuya Paco, put myself first. Saka na sila kumain, magpa-party muna. Hindi, hindi ganon. hindi ha. I mean, iba yung sinasabi ko, di ba? Kumaga, sa akin kasi nun, kuya, na parang kahit sa anong sitwasyon, I have to keep myself sane kasi alam ko yung sarili ko na as in, hindi ako makakagawa ng kahit ano. Of course. Hindi ako makaka-function normally. Tao ka eh. Hindi ako makaka-function normally. Na to the fact na that time naapektuhan na yung anak ko, nakikita niya ako sa banyo, irritable ako. So it's not healthy for myself as well. And it's not healthy for my daughter. So ngayon, ilang taon ang recovery mo? Hindi ko sinasabing hindi ka pa nakaka-recover, but it's a dark place. Disclaimer, I know how it feels. It happened in my life. Hindi ako yung biktima. Diba? So I did some stupid stuff also in the past that I am very, very sorry for. So going back to that, it's embarrassing and cringy. And sa mga taong nasaktan, it's painful. Oo. Right? Oo, sobrang painful. Pero ilang taon bago ka naka-recover? Actually, I think yun yung wake-up call ko talaga, kuya. Yun yung I don't feel anything. After kung may labas lahat yon, lahat na ng tao, like I said, like my mom, hindi siya gusto. Ayusin nyo. Parang, sandali, saan galing yun? And the parents, na ayusin nyo, my friends, na parang paano yung mga anak nyo, paano nyo sila papalakin, hindi naman talaga maayos. Parang ang sa akin kasi, our relationship is between me and him. And yung the fact na kaya mong i-give up yung mga anak mo at magawa mo yung mga bagay na yun harap-harapan behind your daughters, your sons, yun yung betrayal din sa mga anak ko. And for me, that's not acceptable kasi hindi mo ako nirespeto, fine. Diba? I get it. Hindi na ako ganun ka-attracted sa'yo, di ba? Hindi ka na-attracted sa akin. I get it. But you disrespect my kids as well. Ang pakitang tao mo sa mga tao of happy family kayo, but then again, behind that, hindi. You're not full family. You're not a family. You're doing your thing and you disrespected your own kids. So ano nangyari sa kanila ni ate? Wala na rin. Wala na rin. Diba? Ang galing-galing Galing-galing Sinabi, actually, nung time na yun, kasi parang pareho sila ng personality, sabi ko din sa kanila, sabi ko, mag-iwalay din itong dalawang to. So hiniwalayan din ni ate yung asawa niya? Nag-iwalay silang una. Tapos nung time na yun, hindi pa kami nagde-divorce. So parang to si ate mo, I think, itong si Kuya mo naman, siya pa yung nag-serve sa akin ng divorce. At least hindi ka na napagod, di ba? Diba? Siya na nag-divorce, ganyan. Kasi nga divorce na si ate mo, I think, tinatry nilang maging together. Pero hindi rin naman. Hindi rin. Pareho rin silang naging toxic sa isa't isa nila, I guess. I don't know what really happened. What's the story behind it? Okay, so since yan ang introduction ng podcast natin, kamusta ka na? Okay lang, kuya. Ewan ko. Okay lang naman siguro ako. I mean, kasi naalala ko, we were in New York nung naglalakad tayo, ni Jaja lahat tayo. And then, nung pinag-uusapan natin to at sinabi mo nga sa akin, naku, pag kunento ko sa'yo, nakakaiyak, which is nakakaiyak talaga. But how does it feel to be able to let it out? That time, sobrang sarap ng feeling, kuya. Pero alam mo yun, like I said, kung hindi nangyari yun, hindi ko rin masasabi sa sarili ko na single mother na ako noon. I just don't know it. Kasi parang nakafocus lang ako and everything. I forgotten myself. Nung nakilala mo ako, I was getting back to it. Yes! I was getting back to it. Kasi parang sinet aside ko yung buhay ko Yun yung sinasabi ko kay Toots tsaka kay Doc Peter. No? Na syempre, newlywed,
may bagong babies, ang advice ko sa kanila, huwag niyong kakalimutan yung kayong dalawa. Kikilatisin natin si Doc Peter. Huwag niyong kakalimutan yung kayong dalawang mag-asawa. Meron kayong family time, may me time kayo, and may Doc Peter and Toots time. Kasi yun yung importante. Although kasi nung sa amin, meron din naman kaming time, but more on my time yung ex ko sa sarili niya more than... And you know what? Sa amin Priority niya dalawa. talaga ang isa't isa. The kids come second actually. Kailangan yung alagaan yung isa't isa Yeah. Kasi pag hindi nyo inalaga yung isa't isa, lahat apektado. So, today, balik tayo sa araw na to. I know you. I think I knew you before I actually knew you, if that makes sense, di ba? And you're a worrier. Tsaka mahilig ka magmaskara ng reality. Are you ready to face your reality? Nasa stress ka no? Whenever you face your reality. Ano talaga ako, kuya, aside from nag-worry ka na lagi, overthinker pa ako. So parang parang chaos ba pag nagsabay ang dalawa eh. And I think I'm learning from that situation, and I'm still learning to face my reality. But then Napatawad mo na ba yung ex mo? siguro kasi yung babae hindi pa rin maka-move on yata sa akin. Kung nagsastalk man siya sa akin, I don't care. Yes. Hindi ko rin naman sure kung may mga nagsasabi, but I really don't care. Yes. Nakakasama ko siya actually. Nakikita ko siya sa mga like gatherings ng mga tao sa New York. I just don't care. Pero To me, she doesn't exist. Good. And have you moved on? From that, Okay. siya na lang hindi, ewan ko. Nagkaroon ka na ng relationships after... May dinate ako, yeah. Okay naman. Next question. Sandali. Next question, please. So, Char. wag mo i-compare ang isang lalaki sa isang lalaki, ha? Hindi naman, Magkakaiba ang pangalan yan. magkakaiba lang sila ng pangalan. Magkakaiba din sila ng lahi. Pero Okay, yun nga yung okay. sinasabi ko, like, kung ang taong gustong mag-change for themselves. But ikaw naman, as Brooke and Bryce. you know, get older, you should find yourself more. Yeah. Diba? Huwag kang sasabit-sabit sa kanila, diba? I mean, kung gusto nila magpunta ng Florida, tapos gusto mo bumalik ng LA para manood ng playback Pwede jukebox, naman, pwede syempre, di ba? Why not? Pwede ka mag-enjoy. Diba? Na-enjoy ka naman. Yun yung masasabi ko, kuya, na given na rin, I think, siguro kung marami kasi nagtatanong na, do you see yourself getting married again? Do you? Ganyan. Not at the moment. Kasi ako yung tao ng talagang may pagka-clingy din kasi ako eh. Ang sa akin, ang hanap ko is like consistency ba? Pag yung routine na bago, there's something na agad. May problema na agad. Parang sandali, parang hindi kami ganun dati. Dati, ganito kami, bakit biglang naiba yun? So pag hindi consistent, iba yung nasisira lahat. Pag nasisira pati tiwala. So sa akin nga, now, kung mag-aasawa ko ulit, hindi yung mga bagay na nagagawa kong ngayon sa sarili ko, hindi ko na magagawa. Kasi gusto ko laging kasama yung partner ko. Then dapat sabihin mo pala yan sa una. Dapat yun nasa profile mo yun. Clingy. Attached, masyadong attached. Diba? Charot. I mean, why not? Diba? Ako clingy ako, no? Ayan, diba si Miss Jaja natatawa. Totoo ba? Oo. Pag may mga show ako, mas gusto ko yung kasama siya eh. Diba? Mas para sa akin, partner mo yan eh. Yun na nga. Yun yung something. Kaya feeling ko Pero, na parang, sinabi ko sa kanya yun. anong sinabi mo? Clingy ako ha. Face to face ko yan, diretso. Oh! Totoo ba? Nakakatawa nga eh. Sabi ko, selosa ka ba? Hindi. Ikaw? Hindi rin ako seloso. Malaman lamang ako selosa. Tapos ako seloso. O de, para kami nagkagawan, di ba? Oo nga. So tawa kami ng tao. De, nagkaaminan kami kung anong gusto namin parehas. So yun. So sa akin talagang now, hindi ko alam kung anong gusto ko ngayon. Gusto ko ng partner, pero ayoko munang magpakasal. There you go. Galing na ako dun eh.
There you go. Enjoy. From the experience na from the divorce, kuya, very stressful yun. Yung parang gusto ko na nang matapos lahat, tigilan na natin to. Parang, sige na lang, oo na lang. Oo na, sige na. Like, ang dami kong mga bagay na pwedeng ilaban. Kasi parang sabi nga nila, yung rights mo bilang babae. Tsaka New York yun eh. Bilang ganito, lahat. Ibabatas diba? sa New York. Pero sa akin kasi, mas importante sa akin yung peace of mind. Lalo na may mga anak ako. Parang, kaya nga ako naghahanap kaya gusto ko ng partner, diba? Or, yung magkaroon ka ng boyfriend, pero hindi yung sasakit yung ulo mo in a sense na kala ko ba pareho tayo ng page, diba? Kung pareho tayo ng page, huwag tayo maglokohan. Kung gusto mong... Yan tiyan mo kung paano mo kinakausap. Kaya mo makipag-usap sa lalaki ng ganyan because dapat ganyan ka makipag-usap sa lalaki. Ay kuya, natuto na lang ako, promise. Natuto na lang ako. Na maging honest. Na now, mas naging vocal ako. I think yung taong nasasabihan ko ng ganun is like, ang tingin sa akin, malakas yung personality ko. Like, I'm too much. Ibig sabihin, hindi ko pa nahahanap yung para sa'yo. Yun nga, sige. Galing mo dyan, kuya. Sandali Diba? Yun lang yun. Because, Ay, may side comment doon. Sandali. Bakit sa side comment yung kapatid dyan? I mean, so pag si Toots may pinakilala na naman sa'yo, ewan ko. entertainin mo. Ito na nga. Diba? Ito nga lang recently, nung kuya. ilang weeks ago, diba? Weeks ago eh. Hindi pa Sa akin. nadala, di ba? Kaya nga, sabi ko, ewan ko. Pag hindi kasi ako interesado, hindi talaga ako interesado. So ano nang balak mo? Like career-wise, would you go back to showbiz? Are you happy, in New York? Are you going back to California? Ang weird nga, kuya, 'di ba? Sabi nga nila, ang tanda mo na, pero parang dapat figure out mo na lahat. Pero parang hindi, parang gusto ko kumanta. And now I'm starting over again. Which is the theme of your life? Yun na nga ganun na nga Pero yun nga sinasabi nila, parang you can start over and over and over. You can fall in love over and over again. Hanggang sa hindi ka na lalagutan ng hininga, di na tatapos yung adventure ng buhay. And you know what? There's no shame in starting over again. Yun na. Tanda mo yun. Exactly. So parang, I think, I'm on my second, ano ba to? Second chapter. Ngayon ka Yung palang sa akin. nagdadalaga talaga. Oo, parang ngayon lang ako talaga. Parang kasi from the transition na naging nag-showbiz, tapos nagkaroon ng pamilya, nag-decide ng ganito, tapos nag-fail. So parang, I don't wanna say it's my first failure, I guess. Is it safe to say, sa mga taong perfectionist na nakikinig at nanonood, is it safe to say that it's okay to fail? Oo, kuya. It's okay to fail. Kasi Are you hindi proud ka that you failed? Yun yung sinasabi ko sa sarili ko, I failed, but my Ako naman life, na naiiyak. my life doesn't stop from there. Diba? Minsan failure is a silver lining because ika nga nung isang kaibigan ko, your test will be your testimony. Exactly. So sa akin yun yung test ko. I think like I made a decision and sinunod ko yung gusto ko more than decision ng ibang tao. And I failed, I guess, to have a family that I wanted. Like that I pictured. Kasi yung na-picture ko na I wanted to have a family, I want to settle down, I want to have a partner in life. But I guess, yung failure na yun, ang kapalit naman yung mga anak ko. So parang sa akin, it's a blessing also na hindi man naging successful yung marriage ko or having a husband. But I have kids that I wanted, that I really, really wanted. I think back then, I wasn't expecting to have a husband. If I'm not mistaken, with my heart and soul, mas gusto kong magkaanak than having a husband. So I guess, eto yung meron ako, which is good. And you know what? Kasi I'm not gonna be alone. I have to. Exactly, right? I have to. Dadagdag ko pa na it's a very obvious reminder that you have a God who loves you because ang
dagok sa'yo happened on his birthday. I know. So, yun ang wag mong kakalimutan. December 25, kinuha ka na niya para siya muna yung mahalin mo bago ka magmahal ng iba. So, always remember that. I think hindi niya talaga ako pinabayaan. Even I got separated. And I was, kasi kuya, nung nag-New York din ako, parang, I was still, hands-on mom pa rin talaga ako, not until, nung naghiwalay kami. Yun yung nagbigay ng window sa akin to explore. To work. To have a life. To have friends. How to live independently. Yes. Because wala akong pamilya sa New York eh. Lahat nandito sa LA. So, I created my own friends. I created my own circle when it comes to work. Kaya nandito na kami, diba? Kaya nga kami Exactly. dumating. I created my own reality. So, now I get to learn about how to be independent, paano mag-work, from being an artista to be in the hospitality, and natutunan ko yun. Siguro kung So, until now. nagamit mo yung culinary mo. Exactly. So parang yung ineskwela ko nung time na yun, nagamit ko. Si nung lahat ng bagay sa naghiwalay buhay ako. natin may purpose, di ba? Hindi lang natin alam kung kailan natin kukunin sa bulsa natin yung mga bagay-bagay. Na nandyan pala yung kaya kong gawin. So, sa akin, hindi, mas stuck lang din ako doon. Kung di ako malis ng Pilipinas, stuck ako sa showbiz life. Stuck ako na ito lang yung, ayoko sabihin lang eh. It sounds so bad. Oo nga. Sorry naman po, baka mamaya ma-misinterpret yung sinasabi ko. Walang lang ha? Na-stuck ako sa bagay na binigay sa akin, which is I was able to experience it. I was able to enjoy the life of being an artista, you know, making your own money. And now I'm enjoying how to be independent and to know what's outside being artista. Parang yun yung na-realize ko sa akin na kung di ako nahiwalay, masastuck din ako sa sitwasyon na yun. Na asawa lang ako. What else can I do? Advice sa mga women na ngayon pa lang nagiging single mom. What's your advice? Who are going through what you went through years ago. What's your advice to them? Ito lagi ko kahit now, minsan after a relationship to another, there's a life out there. And it's a blessing. It can be a blessing. Take it as a blessing. Yun nga yung sinasabi nila na nangyari yun kasi may rason. Marami ka pang pwedeng ma-experience after nun. I'm not saying lalaki-wise. There's more to it. Kumbaga, yung pwede mo ma-experience, yung pwede mong malaman, darating sa buhay mo. Marami pa eh. Hindi titigil hanggat hindi ka nalalagutan ng hininga. Kasi until now, let's just say I'm starting over, but then again, I know this shall pass. Amen. This shall pass. You need a support system, and your sanity and your peace of mind is more important, more than anything else, for you to move forward. Are you moving forward? I am moving forward. Ladies and gentlemen, Miss Aiza Marquez. Guys, words of encouragement, lagay nyo sa comments. Everybody needs it. If you guys want to communicate with Miss Aiza, lagay nyo sa comments yung mga comments ninyo. Siyempre, comments. Comments, guy. And words of encouragement. And, diba, life happens. Thank you for your candor. Really Kuya, sabi ko sa'yo, thank you.